Umpisahan muna natin yung walang kwenta, yung kay Roque. O eto, nire-real talk ko si Roque, mga kababayan. O, no? Kasi naman si Roque, kung ano-ano lang po ang pinagsasasabi. Ayaw namang umuwi, ayaw ipagtanggol yung kanyang sarili sa Pilipinas. Di ba sabi ni Sir Tony Conejero, Mark, kumusta lang kaya si Buloyski? Ayun po, nakapiit pa din ho hanggang ngayon. No? Sabi dito ni Mama OG Diaz kay Roque, bumalik ka dito, gaga. GAG. Parang kumausap lang din ng ano no, ng bakla din no. Kasi ho ganyan ng ano ganyan ho ang mga salitaan ho mga kababayan ng mga 'di ba, kapwa mga Becky. Oh, yeah, si OG Diaz naman ho, mga bossing, merong pamilya. Di po ba? Merong pamilya, may anak. Oh. Pero naglalantad. Yung kay Roque, ang dami nang nagsasabi, yung mga kapwa niya, naaamoy na siya. Mga kababayan, hanggang ngayon, ayaw pa din maglantad. Anyway, wala naman pong masama dun no? No. Bumalik ka dito, gaga. Harapin mo kasi yung mga reklamo sa'yo kung matapang ka. Hindi nga po. No? Hindi nga ho. Tingin ko ho dyan, Mama OG, kaya po napunta si Roque sa pagtatago kasi nga hindi niya kayang idepensa yung kanyang sarili. Dahil kapag ka inilantad niya yung ipinagmamalaki at ipinagyayabang niyang dokumento na magliligtas sana sa kanya, pag nilantad niya yun, lalo siyang madudurog. Di ba? Lalong makikita siguro ho, mga kababayan, na hindi totoo yung sinasabi niya. Na hindi po galing, na hindi galing sa Pogo yung pera niya. Di ba? Sabi niya, ganito, ganyan, yung pinanggalingan ng pera namin, no? Galing po sa pinagbentahan ng mga kalupaan. Tapos wala naman yatang maipapakita. Di ba? Harapin mo kasi ang mga reklamo sa'yo kung matapang ka. Walang umaapi sa'yo. Ito ho mga kababayan, mga boss chief amo sir, alam naman po natin, si OG Diaz, kakamping ko yan. Bumabanat din po yan dati sa unit team, mga kababayan. Pero sila ho, yung mga kakamping, pag alam nila na tama yung administrasyon, na tama yung mga nakaupo, hindi ba banat yan? Hindi po kagaya ng mga DDS, panay na lang ho banat. Maganda na ang ginagawa nung gobyerno at nung presidente, wala pa din. Panay pa din po banat at paninira, mga kababayan. Sila, marunong silang kumilatis kung sino talaga ang may mali at kung talaga bang inaapi yung tao o hindi. Kasi si Roque, ang pamukha sa buong mundo inaapi siya. Wala naman ho umaapi. Bagkus nga ho, sila yung mga naninira nang walang ebidensya. Sisigaw-sigaw, paulit-ulit, bangag, bangag, bangag. Yung ebidensya nga nila, gawa-gawa ho nila. Di po ba? Sino po ngayon yung nangaapi? Halos sila ang nangaapi. Sasabihan mo, yung tao, di ba, na-addict, bangag, wala ka namang sapat na ebidensya. Pang-aapi yun, pambubuli yun. Di po ba? Kailangan kapag ikaw nagbitaw ng salita, kumpletos recados ka. Di ba, Ma'am Chris Rose at Lenny at Ma'am Trexie Villa? Ang galing mag-vlog niyan, si Ma'am Trexie Villa. Nanonood ako sa kanila. Di ba, sabi ni Nori B, hindi natin inaapi. Siya ay ating pinapauwi. Sagutin yung reklamo sa kanya, ipagtanggol ang kanyang sarili. Yun lang naman ang dapat gawin ni Roque. Di kapag ka naipagtanggol niya ng maayos ang kanyang sarili, baka pati ho tayo mga boss chief amo sir, ipagtanggol ho din natin siya. Di po ba? Yun lang naman ang gusto nating makita marinig kung ano ang kanyang panig. Pero mas pinipili ho mga kababayan na magtago ni Roque. Di ba? Sabi dito,
Ikaw ang may kagagawan niyan kaya ka hindi makauwi. Oh, totoo. Diyos ko, dati tino mo. 'Di ba kapagka nakikita ho natin, mga kababayan, si Roque sa podium talagang nakaganyan pa, eh, 'no? Maayos, mamula-mula yung cheeks, oh. Ngayon ho, puro eye bag na. Kung ano-ano na. Ang layo na ho nung Roque nakilala natin o yung nakita natin na tumitindig, nakatayo sa podium ng gano'n, ng malinis, maayos. Ngayon no, stress na. Tapos kung ano-ano na lang po ang pinagsasasabi. Bangag, bangag, bangag. Oh. Adik, ano ba yung sinasabi ni Rocky? Bangag, bangag, bangag. Butod, butod, butod. Oh. Parang bata na lang ho, mga kababayan. Dala na din po ng stress yan. No? Sabi ni Gracious Grace, correct ang Pinklawan. At ano yan, correct ang Pinklawan at NPA marunong manahimik pag natutugunan ang kulang. Tanging ang DDS lang ang walang kakontentuhan. Oh, sabi sa iyo ni Shiro Kansaki, bakla, bakla, bakla. Oh, anyari na sa iyo ngayon, te. Ayun, stress. Yung eye bag, itim na itim. Oh. Hinaharap kasi ang problema, Roque. 'Di ba? Hindi pinagtataguan. Akala ko matatapang kayo. 'Di ba? Parang tumatandang paurong 'yan. Yes ho, totoo. Mga kababayan. Yung mga kilos ni Roque, yung mga pinagsasasabi niya, yung mga pagpunta nila sa kalsada ho, mga boss chief amo sir, daig pa ho ang bata eh. No? Sabi ni Joel Q, laylay ang pisngi. Oh. Si Roque ho ngayon, mga kababayan, matatawa ka na lang eh. Kung hindi mo siya kilala, tapos tatanungin mo, sino yan? Yung sumasayaw ng butod-butod butod, bangag, bangag, bangag. Sino yan? No? Dating spokesperson ng presidente yan, yung dating presidente. Ha? Ganyan? Bakit parang sira ang tuktok? Parang may hableg. Di mo ba? Tapos, yung itsura niya ngayon versus dun sa itsura niya ho dati, mga kababayan, ang dungis ng tignan ho ni Harry Roque. Roque, alam mo solusyon sa problema mo? Umuwi ka. Ipagtanggol mo ang iyong sarili. O baka makatsamba ka. Pero syempre ho, mga kababayan, ang nagtatago at ang pumupuga, mas malamang po sa iisipin ng mamamayang Pilipino, may kasalanan to. Hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sabi ni Chi, ng Cereza Force, ganyan talaga ang naluging bakla. Alisin na ho natin yan, mga boss chief amo sir. Yan.